Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang matinding pagsabog ang naganap sa mundo ng politika sa Pilipinas nang ilabas ni Atty. Vic Rodriguez sa kanyang pinakahihintay na libro na naglalaman ng umano'y kabulustugan ni Presidente Kuting. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga detalye at ebidensya ng iba't ibang kontrobersya at mga paglabag na umano'y ginawa ng Pangulo. Ayon kay Rodriguez, ang kanyang libro ay produkto ng mahabang panahon na pagsasaliksik at pagsusuri. Panahon na upang mailantad sa publiko ang katotohanan. Hindi na tayo dapat manatiling tahimik sa harap ng mga anomalya at katiwalian. Pahayag ni Rodriguez sa isang press conference. Ang nasabing libro ay inaasahang magiging viral sa iba't ibang social media platforms at mainstream media. Marami ang nag-aabang sa paglabas nito at sa mga revelasyon na maaaring magpapakabago sa pulso ng politika sa bansa. Ilan sa mga isyong tinilakay sa libro ay ang umano'y paggamit ng pondo ng gobyerno sa mga proyekto na may kaugnayan sa personal na interes ng Pangulo, ang pagkakasangkot sa mga iligal na aktibidad at mga pagpapahirap sa mga kritiko ng administrasyon. Marami ang impormasyon dito ay nagmula sa mga mapagkakatiwalaang sources. Hindi ako magsusulat ng walang basehan. Dagdag pa ni Rodriguez. Samantala, wala pang pahayag mula sa kampo ni Presidente Kuting ukol sa isyong ito. Maraming eksperto ang naniniwala ng paglathala ng librong ito ay maaaring magdulot ng malawakang epekto sa kasalukuyang administrasyon at maging sa nalalapit na eleksyon. Ang publiko ay inihikayat na manatiling mapanuri at sundan ang mga susunod na kabanata ng kontrobersyang ito. Ang paglabas ng libro ito ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng bansa na maaaring magbukas ng mga bagong diskurso at usapin tungkol sa pamahalaan at pamumuno sa Pilipinas. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ang sarap ng mga ngiti nagpapakita sa masa basta malapit na ang eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, hindi mo na yan makikita. Hindi mo na yan, sila during elections, ang ganda-ganda ng mga pagsinabi nila, ang ganda-ganda ng mga ngiti, halos nga yayakapin ka niyan. Pero kapag mananalo na, hindi mo na makikita. Hindi mo na makikita yan. Hindi mo na malapitan yan. Ganyan ang mga na-used nating mga the usual politicians. Pero mga Duterte hindi. Kahit malapit pa ng eleksyon o walang eleksyon o during the midterm sa kanilang mga trabaho, nagpapakita yan, tumutulong yan. Okay? Sino ba namang hindi matutuwa, no? Especially itong si VP Sara at si former President Duterte, na yung mga biktima ng mga landslides, yung mga sundalo nating mga nasaktan o mga nasyutay, binibisita yan nila. Kasi sabi nga nila, makikita mo ang sincere na sa isang politiko kapag nandyan yan sila sa inyong lowest moment sa inyong buhay. Okay? So ito, ipapakita ko sa inyo itong balita ng SMNI na napansin itong si VP Sara kumakain sa karinderya. Ayan, i-play natin, okay? Pasok. Necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suanusug Media Corporation. Ganito, pagka-township. At yun ay may bibigay lamang na yun lang yan para sa mga karinderya, between yung mga Duterte sa na yun lang yan para i-project ang
Samantala, Attorney Sal, nakita si Vice President Sara Duterte na kumakain sa isang kainan dyan sa Bangkerohan sa Ayan, no? Si VP Sara yan. Naka-short lamang po kasama ang kanyang anak kumakain sa karinderya. Nag-trending yan eh. Davao City kasama ang kanyang Hindi naman yan siguro sinadya ni VP Sara. Kasi siguro malapit lang yan sa kanila. And at the same time, gusto nilang kumain sa karinderya. Masarap yung karinderya eh. Yung mga middle class at yung mga sa talagang yung mga poor people na sa Pilipinas, masarap ang karinderya para sa amin. Lutong bahay nga. anak kagabi. Sa isang social media post, makikita na suot ni VP Sara ang t-shirt na may nakalagay na I escape. Ayan nagdami yung mga tao. Ayun Ano yun? I escape. Nakatakas daw siya. O hindi ba yung artikulo ko, yan ang sinabi ko. Na nakatakas na sa hawlang kanyang kinalalagyan. Nagkaroon na siya ng kalayaan. Naputol niya na yung kadena. Kaya pangan po natin. Kaya nga si VP Sara po, since na tumiwalag na siya sa gabinete ni PBBM, kaya na niyang magpakita in public. Dati, nung siya pa ay DepEd Secretary, super busy naman siya. Pero ngayon, he is focusing on the programs mainly sa Office of the Vice President. After July 19, kung ano ang mga susunod na kamarada. I love it when yung mga Duterte sa Attorney Sale may chance talaga na, alam mo yun, napupunta lang sila sa mga ordinaryong lugar. They don't need to fake it, Attorney Sale. Ewan ko lang sa ibang kumakain. Kaya nga, they don't need to fake it kasi totoo. Sa karinderya. Pero hindi nila makuha yung yung, alam mo yun, Attorney Sal? Kung si PBBM ang kumakain sa karinderya, it's very obvious na pinipeke nila, di ba? Yung ng masa na kahit may kaya ka sa buhay, kumain ka dun sa lugar ng mga masa, itanggap ka nila. And they feel the sincerity, Attorney Sal. Well, others na taga-alta sa syudad, pag kumain sa sa mga karinderya, hindi maramdaman ng mga kababayan natin na, nagiging part ba sila ng masa o ano lang ito, for social media, ano lang ba ito? Correct. Yung iba dyan, pinipeke nila. Mga mayayaman, mga alta sosyal, kumakain sa karinderya, malalaman niya ng taong bayan na for social media purposes. Pero yung mga Duterte po, hindi. Kasi alam na ng taong bayan, ganito na sila since pa. For social media posting. Alam mo yung Attorney Sal, hindi sincero. Hindi katanggap-tanggap sa ibang mga masa yung mga ginagawa ng mga sa syudad na ginagawa yung ganito. Tingnan mo si Vice President Sara, talagang chill lang. Tingnan mo, nakapangbahay lang, kasama yung anak niya. Alam po ninyo yung mga Duterte, ulat sa pool naman kasi. Ganyan ang kanilang estilo ng pamumuhay. Simple lang. Hindi. Nakita ko nga itong si Attorney Sal Panelo sa Boulevard ng Dumaguete City, kumakanta doon. Kasi doon sa Pantawan Boulevard sa Dumaguete, meron kasi doong mga masang Pilipino na every Sunday or every day nga, naglalagay lang sila ng mga speaker box doon at nag-video karaoke doon. At doon nakita ko si Attorney Panelo doon na sumasabay sa masa. Kumakanta doon kasi mahilig naman itong kumanta si Attorney Sal Panelo. So mga ganitong bagay ba, ito yung ating tatandaan na tingnan natin yung totoong makamasa na mga tatakbong senador o kung anong posisyon sa gobyerno. Tatandaan natin let us mark those people na marunong makisabay sa masa. Kasi kung marunong ka makisabay sa masa, there's a good chance na alam mo kung ano yung mga pagkukulang sa level ng mamamayang Pilipino, mabilis matugunan ang problema.
Kaya nga, sabi ni former President Duterte na let's vote for a leader na alam niya ang buhay mahirap. Okay? Yung mayabang, talagang simple, humble sila eh. Kaya easily, they can relate. Wala talaga silang walang alat kayo pala. Palat kayo. Yan ang kaiba. Kaya talagang believe na believe sa kanila at kasama sila eh. Ay nako. Sa panahon natin ngayon, Attorney Sal, kahit masabihin natin na ginagawa nila yan para bumango man ang imahe nila, no, at makuha yung puso ng masa. Pero Attorney Sal, naaamoy ng masa kung sino yung totoo at hindi. Kahit pa libutin nila lahat ng karinderya sa buong Pilipinas. Samantala, Attorney Sal, Corazon? Yes, Attorney Sal. Alam mo yung sinabi mo. So, yun lang po ang ipapakita ko sa inyo dyan. Pag-usapan natin kung bakit nagkaganito. No? Alam nyo, siguro ito yung analysis ko. Si VP Sara po tumiwalag sa gabinete ni PBBM. At alam ko, no, hindi siguro nagugustuhan ni VP Sara also yung lifestyle, o hindi naman lifestyle, yung style doon sa Malacanang. Kasi if you will compare the Duterte at sa Marcos, yung mga Marcos talaga may kaartihan. Makikita mo talaga in comparison na yung Duterte brand at saka yung Marcos brand magkaiba. Itong mga Marcos, social. Yes, social sila. Mga Duterte, makamasa yan sila. Pero at the end of the day, sino man ang mas mapalapit dito sa taong bayan, syempre yung makamasa. Pansin ko nga, siguro itong si VP Sara, napansin niya yung Malacanang, hindi na yung dating Malacanang. Malacanang ngayon is very social na yung Malacanang. Kasi merong nagko-concert, merong nagfa-fashion show. Dati wala yan Nung panahon ng Duterte administration, wala yan. Kaya nga, sabi ko, baka ito yung dahilan, no? Isa sa mga reason kung bakit rin tumiwalag si VP Sara. Hindi na niya kaya ang kasosyalan ng Marcos administration. And talking about that, itong si Jay Zonza, ang kanyang logic sa kanyang post, tumpak talaga. Ano ba ang sinasabi ni Jay Zonza? Kinukumpara niya ang palasyo ng Marcos administration at yung sabi nga ni Duterte, ang tinatawag na dito sa Malacanang is People's Palace. Okay? So, diyan mo lang makikita ang the kind of leadership ni Duterte at ni PBBM. Ang tawag ni Duterte sa Malacanang, People's Palace. Pero itong kay Bongbong Marcos, makikita mo talaga na Malacanang Palace, fashion show, meron pang fashion show, meron pang mga concert. Social, di ba? Ganyan ang leadership nila, magkaiba. Okay? Ay, Ma'am Aki, maraming salamat po sa pakulay. Ayan, maraming salamat. Ma'am Aki, yung ating moderator, nagpakulay sa aking Sunday. Ayan, ang ganda-ganda pa naman ni Ma'am Aki. So, bakit ko ba nasabi ito? Kasi, sa panahon po ni former President Duterte, as much as possible, hindi yan gagasta ng pera ng taong bayan. Kaya nga, kung meron silang bisita sa Malacanang, kahit tinatawag nilang People's Palace, kung merong bisita sa People's Palace, sinasabihan nga ni former President Duterte na kahit anong status mo sa buhay, kahit presidente ka pa ng Japan o kung sino kang leader ka na pumunta dyan sa People's Palace ni Duterte, sabi niya, ito lang yung pagkain na ma-serve ko sa inyo. Okay? Very simple. Kaya nga, pumunta doon si Willie Revillame. Alam niyo man natin si Willie Revillame is very social na pagkatao kasi mayaman. Pero sinabihan niya si Willie Revillame na
sorry Willie, pero ito lang yung aming maibigay na pagkain. Kasi kinokontrol nga namin na hindi masyadong bongga ang pagkain dito sa Malacanang kasi iniiwasan nila na makagasta ng malaking pera. Oh. Sa madaling salita, iniisip po ni former President Duterte na maraming mga mahihirap nating kababayan na hindi nakakain ng 3 beses sa isang araw. So, ang Malacanang rin, no, nagtitipid rin sa mga gastusin. Oh? Pera to ng taong bayan eh. Pero ngayon, sa Marcos administration, for sure, bongga ngayon ang pagkain. Kasi hindi naman natin maiiwasan na yung ating presidente, they are born rich. Mayayaman na yan talaga. Yung Araneta, si Liza Araneta Marcos, mga mayayaman yan. Hindi yan nabubuhay ng mga mahirap na mga pagkain. Marcos, Presidente Bongbong Marcos, sila po ay sa pagkabata nila, presidente na ang kanilang tatay, mayaman talaga ang mga Marcos. Diba? So, hindi ko naman sinabing mali ang ginawa ng Marcos administration ngayon, pero you can really compare kung sino yung nagtitipid dahil sila po ay nag-iisip sa taong bayan. Pera kasi yan ang taong bayan eh. I hope sana itong ating presidenteng Bongbong Marcos, yan rin ang iisipin nyo. Huwag kayong gasta ng malaking pera na pera ng taong bayan. Yun ang may advice ko, di ba? Yung mga pa-concert ninyo. Ang tanong ko sa inyo niyan, I hope naman siguro hindi ko kayo pangunahan. I hope yung mga ginagastan yung mga fashion show at yung mga concert nyo dyan, I hope na hindi yan pera ng taong bayan. Kasi kung pera yan ng taong bayan ang mga ginastan nyo dyan sa mga fashion show nyo, sa mga concert ninyo, malaking insulto yan sa ating mga taong bayan. Di ba? So, ito yung description, dahil dyan, ito yung description ni Jason Za. Ipapakita ko sa inyo. Okay? Ito yung sinabi ni Jason Za. Ayan. Ito po ay isinare ito ni Pebbles Talakera. Si Mama Pebbles, itong mama namin na si Mama Pebbles. Ayan, kumusta ka na ma? Sabi ni Pebbles Talakera, tumpak. Tumpak raw itong pinost ni Jason Za. Chururut. Ano ba ang sabi ni Jason Za dito? The palace has been transformed into a party and events place, a smoking area, a bar, and a joint. Yan ang sabi ni Jason Za. Ito raw Malacanang Palace ni Presidente Bongbong Marcos ay na-transform raw into a party place. Alam niyo naman yung party, di ba? Na-transform into events place dahil palaging may event dyan eh. Concert, kung ano-anong mga fashion show, party, birthday party, and a smoking area. Talaga? Napansin mo yan? Sinong may sabi sa iyo, Jason Za, na yung Malacanang Palace, smoking area na? And a bar and a joint. Parang bar na raw yung Malacanang Palace ngayon. Si Jason Za ang may sabi niyan. Imagine that one. Noon sa panahon ni former President Duterte, yung Malacanang na yan is People's Palace. What do you mean by People's Palace? Lahat po ng mga masang Pilipino pwedeng makapunta dyan. Okay? Kahit sino ka pa, pwede kang pumunta dyan. Basta merong mga protocols dyan, makapasok ka talaga. Walang problema yan sa panahon ni former President Duterte. Pwede kang makikain dyan. Basta may nakalista lang yung mga pangalan mo. Kasi sa sobrang daming pupunta sa Malacanang Palace, sa People's Palace ni Duterte dati,
hindi na ma-accommodate lahat yung mga pupunta sa People's Palace ni Duterte. Kaya nga, ilista mo yung pangalan mo so that you will be dated kung anong araw ka pwedeng makabisita sa Malacanang at makita mo yung yung the old Malacanang Palace or the People's Palace kung baga sinabi ni Duterte. Okay? Because pera yan ng taong bayan. Ang taong bayan po ang nagmamay-ari dyan sa Malacanang. Okay? So, very wholesome ang Malacanang Palace dati to the point na lahat nga ng mga gastusin ay talagang iniisip ang taong bayan. Pero ngayon, sa panahon at sa administrasyon ni Marcos ngayon, sabi ni Jay Sonza, when a clown moves into a palace, sino bang pinatutukuyan mo dito, Jason, na clown? Si PBBM ba? He doesn't become a king. The palace becomes a circus. Yan ang Turkish proverbs. Yan na kinokot pala ito na isinare ni Jason. When a clown moves into a palace, he doesn't become a king. The palace becomes a circus. Sino ba ang pinatutukuyan mo dito, Jason? Walang iba kundi yung presidente natin. 'Di ba? It really shows the kind of leadership of Duterte and the Marcoses. Nung si Marcos ay pumunta dyan sa Malacanang Palace, naging circus na. Yan ang explain dito sa quote na ito Hindi po king. Hindi po nagiging king itong si Marcos, kundi naging clown. Compare the Malacanang Palace and the People's Palace of Duterte noon. That shows the kind of leadership. Sino yung totoong king paayon kay Jason Za? Ang totoong king, si Duterte. Ang totoong brave, matapang, may political will, makikita mo talaga na kay Duterte. Pero itong kay Presidente Bongbong Marcos, ang tawag dito, clown raw. Clown kasi instead of becoming a king, brave and matapang, nagpapa-fashion show ka dyan. Pa-concert-concert ka pa dyan. Diba? So, it shows weakness. Ayon sa mga ilan nating mga kababayan, it really shows weakness on the president. Kasi mas inuna pa na yung mga happy-happy compared to solving the problems of the Philippines. Okay Ito lamang po ay post at shinare na quote ni Jason Za. The palace has been transformed into a party and events place, a smoking area, a bar, and a joint. So nakakahiya po. Kung ito man ay sinabing ni Jason Za, kung sino man ang nakasabi na totoo bang ganito na ang mukha ng palasyo natin, nakakahiya. Okay? So, I should say, talagang mas gugustuhin ko talaga yung panahon ni former President Duterte. Very humble. The people are welcome. Siguro, di natin alam dyan sa Malacanang Palace ngayon, ang nakakapasok lang dyan yung mga friends and families lang nila, na mga alta social ang makapasok dyan sa Malacanang. Pero noon, grabe. Lahat ng makamasang Pilipino pwedeng pumunta sa Malacanang sa People's Palace ni Duterte. Pero siguro naman makapunta pa rin kayo doon sa Malacanang Palace ni Presidente Bongbong Marcos, pero para kang maiilang kasi mga alta social yung nandyan sa loob 'di ba? So yun lang ang i-share ni Jason Za. Bakit ba ito mahalaga? Kasi itong pagkukumpara ng palasyo, yung Malacanang Palace noon ni Duterte at Malacanang Palace ngayon ni PBBM, this only shows, makikita mo talaga kung sino yung karapat-dapat mamuno sa bansang Pilipinas. At walang iba, sa tingin ko, iki-credit ko yan kay former President Duterte. Siya po ang may karapat-dapat yan. Okay? So kaya nga,
let's support VP Sara. We are hoping na ang magiging presidente the coming 2028 election ay si Vice President Inday Sara Duterte, na hanggang ngayon malaki yung rating compare kay PBBM. Hindi naman nakalamang si PBBM eh. Never yang nakalamang. Pero itong si Coach Jarrett, walang ibang ine-emphasize ay yung pagbagsak raw sa rating ni VP Sara. Kung makapanglait ka, kung makakansyaw ka kay VP Sara na bumagsak ang kanyang rating, tingnan mo muna ang rating ni PBBM at ang rating ni Tambaluslos kung gaano kabagsak. Di ba? So isip-isip rin, Jarrett, na nag-study ka pa naman ng law. Nasaan ang utak mo, di ba? So by the way, aside from this is that mag-a-announce rin ako na meron palang maisog rally ngayon sa Hong Kong. Okay? So shout out sa mga taga Hong Kong nating mga kababayan ngayon na gagawa sila ng mga gathering dyan, magrarally sila dyan. Maisog Hong Kong pa rin, no? Kung the last Sunday nagkaroon tayo ng maisog Hong Kong, I think this is part 2, no? So parang ito yung time na mag-gather yung supporters ni former President Duterte at ilabas yung kanilang mga hinanaing patungkol po sa kakulangan ng mga pagserbisyo dito sa ating gobyerno ngayon. And at the same time, ito rin yung daan para magkita-kita rin ng mga kababayan natin dyan sa Hong Kong, no? Sana naman lahat ng parte ng bansa ngayon, no? Yung mga sa Saudi Arabia, sa London, kung saan-sang sulok man kayo, Japan, sana meron rin kayong kagaya nito sa Maisog Hong Kong, no? Na every Sunday, no? As much as possible, every Sunday mag-gather kayo, ilabas nyo ang hinanaing nyo sa gobyerno. That is fine. That is our freedom of expression. Okay? So, Maisog Hong Kong, kayo po ang nagsilbing anong tawag doon? Modelo, no? Sa iba't ibang countries ngayon na meron ring mga Filipino community, no? Kayo po ang mga inspirasyon ng ibang countries na patuloy ang be brave, no? Yang maisog na word na yan is be brave. Huwag kayong matakot isiwalat ang kakulangan ng gobyerno para marinig tayo. Okay? So, maraming salamat. Ayan. Yes, tama ka dyan. Mix Duhina. Ayan. Uni Bagman, yung ating moderator. So, punta tayo dito. Ako muna ang ako mismo dito sa aking Donmar TV, ipopromote ko itong libro na bagong launch na libro na ginawa ni Attorney Vic Rodriguez, itong pinamagatang Kingmaker. Okay? Ito yung isiniwalat na mga kwento nung time na si Vic Rodriguez si Attorney Vic pala, na kasama niya pa itong si Liza Araneta Marcos at si Presidente Bongbong Marcos. Okay? So ito yung post niya. Ito yung ipinakita. Pakita ko sa inyo, ha. Ito yung libro. Yan. Ito ay binalita ng Global Daily Mirror. Okay? Dated July 5, 2024. Sabi ni Attorney Vic Rodriguez, yung mga nanira sa akin, tuwang-tuwa noong ako'y nananahimik. Diba? Kung matatandaan natin, napatalsik itong si Attorney Vic Rodriguez, no? At alam naman natin, si Thinking Pinoy, isa na dito na binatikos niya si Attorney Vic Rodriguez, di ba? Na pinagbibintangan pa na si Attorney kung ano-anong ibinibintang ni Attorney Vic Rodriguez. Tuwang-tuwa yung mga naninira kay Attorney Vic, no? Sabi pa nga ni Attorney Vic dito, feeling nila ako ay nalusaw na. Hindi nila ako kilala. Correct. Yan ang kamalian ng mga bumabatikos, especially itong si Thinking Pinoy. Binabatikos nyo kaagad si Attorney Vic
na hindi nyo nga alam ang kanyang pagkatao. Di ba? So, sabi niya, instead na sagutin kita o kayo sa isang interview, ililibro ko at lalagyan ng dokumento yung aking sagot sa inyong upang aking harapin sa tamang panahon ang mga ibinibintang ninyo na ako ay kapit-tuko. Kasi pinagbibintangan siya na kapit-tuko. Yung time na kung tutuusin nga ha, ang laking naitulong itong si Attorney Vic Rodriguez nung panahon ng kampanya ni PBBM. Kaya nga, hindi ko maiintindihan bakit ganyan-ganyan na lang pinatalsik nila. O ay siguro ito na mismo kusang si Attorney Vic na siguro ang umalis sa gabinete ni PBBM. Diba? Because he is the ano tawag doon? Kasi ang gustong mangyari ni Attorney Vic dito, instead na magpapa-interview siya dito sa mga bumabatikos, sa media, ginawa niya ng libro para doon lahat, detalyado, nakasiwalat na lahat doon. At yung, kaya nga ako nga no, mas gusto ko pang bumasa kesa yung maipakita sa YouTube yung mga balita. Kasi sometimes naman meron kang hindi makuha na mga message. When in fact, yung itong magbabasa ka ng libro, if hindi mo na iintindihan, you can always go back. If merong mga words na hindi mo na iintindihan, you can always Google the word, no, kung anong meaning. So, mas maganda talaga yung libro, no? So, kung nakikinig ka ng Attorney Vic, bigyan mo ako ng libro ng The Kingmaker. Guys, bili kayo ha. I think, ito I think sa murang mabili naman natin itong Kingmaker na libro niya. Okay, di ko lang alam kung magkano ito. Pero Attorney Vic, baka bigyan mo ako, no, para mapaliwanag natin yan dito sa ating vlog, yung mga nangyayari noon nung nandun ka pa kay Liza at ni Junior. Okay? So, ito na nga. Sabi niya, instead na sagutin kita o kaya sa isang interview, ililibro ko at lalagyan ng dokumento yung aking sagot sa inyo upang aking harapin sa tamang panahon ang mga ibinibintang ninyo na ako ay kapituko. Ako ay power hungry. Ako ay nagbibenta ng posisyon, yung appointment for sale, at ako ay inalis o na-is out sa Malacanang. Kasi yan kasi ang batikos nila eh. Binabatikos itong si Attorney Vic na ito raw ay kapituko, hungry raw ito sa power, siya raw ay nagbibenta ng posisyon. Imagine that one. Pinagbibintangan. Isa na dito si Thinking Pinoy eh. Ang dami niyang mga sinabi patungkol ni Attorney Vic at that time. Only to find out, hindi pala siya nabigyan ng posisyon. Kaya ito galit na galit. Yun ang aking nakalap na impormasyon patungkol dyan. Yang appointment for sale at ako ay inalis o na-is out sa Malacanang. Yun raw ang dahilan kaya napatalsik siya sa Malacanang. Nagbibenta ng posisyon. Para sa akin, it's very impossible. Sa personality po ni Attorney Vic Rodriguez, it's very impossible na ganyan ang kanyang attitude. Imagine that one. You are the ones facing all the mainstream media nung time na binatikos si PBBM. Lahat ng mga batikos, yung mga ill-gotten wealth, lahat-lahat na binatikos si PBBM sa kanyang history ng pamilyang Marcos. Si Attorney Vic, siya yung humarap doon sa mga tanong. Ipinaglaban si PBBM. Pero only to find out, siniraan pa siya. Siniraan pa siya dito sa mga kagaya nila ng Thinking Pinoy.
Na siya raw ay power hungry, kapituko, nagbebenta ng posisyon, at yung appointment for sale raw, it's very masakit sa part on Attorney Vic Rodriguez ang bintang. Pero never mong narinig si Attorney Vic Rodriguez, never mong, after nang naalis siya dyan sa Malacanang, never mong narinig na nanahimik siya after that. Diba? Matatawag nating ilang buwan pa, no? Ilang buwan, after a year, bago siya nagpakita sa media, si Atty. Vic. Kasi hindi na talaga niya nagustuhan. Instead na he was expecting na ipaglaban siya ni PBBM, depensahan siya ni PBBM, pero wala. Hinayaan lang niya na mangyari yun. At yan rin ang na-experience ni Vice President Inday Sara Duterte. Yan rin ang na-experience ni VP Sara. Binatikot siya sa confidential funds, kung ano-anong bintang dyan tungkol sa confidential funds, no? Hindi man lang ipinagtanggol ni PBBM si VP Sara. So kung ano yung nangyari kay VP Sara, yun rin ang nangyari kay Atty. Vic. At sabi pa dito sa mga nakabasa na dito sa Kingmaker, ini-highlight rin nitong si Atty. Vic Rodriguez ang pakikialam raw. Kasi hindi ko pa nabasa eh. Pero ang mga nagsasabi sa mga Facebook na nag-criticize na ngayon, nung itong nakabasa na dito sa libro, sabi nila, isa sa mga highlights dito ay yung pakikialam po ni Liza Araneta Marcos sa administrasyon, sa presidency ni PBBM. Pakikialam raw. Kasi dati naman nating napapansin yan, di ba? Nung naglabas ng video itong si Liza Araneta Marcos na I will tell my husband not to appoint you. Remember that one? That statement? I will tell my husband not to appoint you. So meaning to say, she has the power to influence his husband, kung sino yung i-appoint o sino yung hindi i-appoint. 'Di ba? Kasi matutuklasan natin 'yan eh. Matutuklasan natin yung tunay na kulay. Okay? Sabi pa nga nila, ang palasyo ngayon para ng bar. Gaano ba yan katotoo? Merciful Alfires, ayan yung ating mayor sa moderators. Gaano ba yan katotoo na nagtatanong lang ako kasi hindi pa man ako nakapunta dyan sa Malacanang ngayon. Para na daw bar. Para na daw ano tawag ng sinabi ni Jason sa? Sabi dito, a smoking area. Sino ba? Nagtatanong lang po ako sino ba yung nagsisigarilyo dyan sa Malacanang? Siguro naman si Ramos rin, di ba? Nagsisigarilyo rin. Nag-smoke rin yun si si Presidente Ramos eh. Pero ano yun, social yung kay Ramos eh. Sa Bisaya pa, hunsoy yun. Ginamit nila, hunsoy. Ellen D. Guzman, BBM pa rin. Okay, palakpakan. Merong BBM pa rin sumuporta kay BBM. Yung mga wala talagang alam sa mga nangyari. Hindi natin yan mapipigilan. So, taga Toronto, Canada, babalik ako Cebu. I love Duterte, asawa ni Tambaloslos, tatakbo, Senator Kalating Party. So, alam mo, kung mababasa natin I hope na I could have a copy on this, no? Kung sino yung mag-sponsor dito baka pinamimigay yung mga promo dito ni Atty. Vic, no? Baka may libro tayo, no? Yes, just message me. Kasi di ko lang alam kung saan pa ito mabibili, no? And by the way, sa mga gustong kumuha sa libro na ito, you can always visit the page of Atty. Vic. Siguro nandun, no? Nandun yung instruction siguro kung saan. Pero kung ating titingnan dito, meron rin meron ring link,
no, sa Google yung libro niya. I think itong kingmakerthebook.com. Okay? The hard copy. Kung gusto nyo ng copy, punta kayo sa kingmakerthebook.com. Again, kingmakerthebook.com. Okay? kingmakerthebook.com kung gusto nyo ng copy. Okay? So lahat doon isiniwalat, lahat ng baho ng First Lady at ni PBBM kung ano ang nangyari sa time ni Attorney Vic. Doon nakadokumento po ang yung binibintangan nila si Attorney Vic, lahat doon. Okay, nandoon nakalagay. Babasahin pa natin 'yan. Hindi kasi natin nabasa. Okay? So, ayan, Attorney Vic, pinopromote ko na yung libro mo, no? Because we are helping our taong bayan at the same time na mamulat sa katotohanan. Okay? So, ayan. Punta tayo dito sa list of senators natin. Kasi as promised sa inyo, no, sinabi ko sa inyo dati pa na ako mismo dito sa Donmar TV, sa aking channel, mag-a-announce ako kung sino yung sa tingin ko, irarank ko kung sino yung gusto ko na maging senador. Okay? Pero yung presidente at vice president, meron na tayo, di ba? So yan ay isulat natin lahat para alam dito ng mga audience ko dito sa Donmar TV, may na kayo, may background na kayo kung sino yung iboto natin sa panahon ng... Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito, ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.